Okay, magandang hapon po ulit sa lahat at welcome back sa channel namin. At sabi ko sa mga vlog ko ay ang ginagamit namin na pangontra sa garapata ay bawang. Okay? Ang bawang kasi ay pwede talagang pangontra to sa garapata at immune booster din. Etong ginger ay immune booster din. Ang storya ng ginger, marami kasi akong tanim na ginger dyan. Kaya hindi ko naman pinagbibili. So, ang ginawa ko, inipon ko para sa mga aso. So, lagi may ginger yung meal ng mga aso ko. Ngayon, sabi, bawal daw ang bawang. Pero, pag follower kayo ng mga holistic vet, gaya nila Dr. Karen Becker, makikita nyo doon na hindi, sa mga researches, ay hindi talaga bawal ang bawang as long as moderate ang gamit. Yung pinches lang, 1 pinch a day, okay na yon. At pwede na yon na mag-repel ng garapata. Okay. So, sa karamihan, baka ang iniisip, pag sinabi nating pangontra sa garapata, pag pinakain mo ng bawang yung aso mo, ay mamamatay yung garapata. Hindi ho ganun. Hindi ho to kagaya ng mga NexGard, Simparica, Bravecto, na pag pinakain mo sa aso mo, ay pag kumagat ang garapata doon, mamamatay yung garapata. Hindi ho ganun. Kasi yun ang pagkakaiba ng synthetic sa natural. Okay. Ito, nire-repel niya yung iba. Hindi lahat ng garapata kaya niyang i-repel. Pero, hindi yun ang point really ng bawang, kaya maganda siya sa aso. Ang point yan really ay immune booster yan. Okay? So hindi porke pinakain mo ng bawang ay hindi mo na i-check yung aso mo at hahayaan mo na yung aso mo na hindi ginugroom, hindi mo chine-check yung skin niya kung may garapata pa. Okay. Kami, ang ginagawa namin, kahit may bawang at ginger, ay mano-mano, chine-check namin yung aso kung may garapata. Ang sistema niyan, mga twice a month, 2 times a month namin chine-check kung may garapata. And then, ang talagang secret weapon ay ito, 7. Ito, 7. Ito talaga. Ano to? Available to sa mga agri-supply. Pwede ko kayong bigyan ng link kung kanino ko binibili to. At doon kayo bumili. Ito, hindi namin nilalagay sa aso. Pero pwede rin tong ilagay sa aso. Meron ditong instruction kung paano hahaluan mo ng harina and then ibubudbud mo sa katawan ng aso, then pwede na. Kami hindi ganon. Ang gawa namin is tinitimpla namin. Yan, nilalagay na yung timpla na sinasabi dito. At ini-spray namin sa paligid, no? Doon sa kennel area. Pasok tayo. Ini-spray namin sa garapata prone kung nasaan sila lagi. So sa ganito, no, sa mga sulok-sulok yan, paborito ng garapata yan. In fact, eto, ayan, no, mga ano to mga garapata to na patay na tuyo na. So, ini-sprayan namin dyan. Kasi kung hindi mo i-sprayan ito, mangingitlog ang garapata dyan. Ako, pag nangitlog yan, libo-libo, hindi mo kayang pugsain yan. So, doon, sa sulok doon, ganun din. Tapos dito, dito sa mga sulok-sulok niyan, tinatanggal namin yan. Then chine-check, ini-sprayan. Tapos dito, ini-sprayan. Lahat ng area na malapit sa aso. Halimbawa, si Lucas, ito yung kanyang room. Ang style kasi ng garapata, magfi-feed yan sa aso, kukuha yan ng dugo ng aso, sisip-sip yan. Pag busog na yan, or magme-mate siya with the male garapata, aakyat yan. Tapos pupunta doon sa lungga niya. Okay, mangingitlog. Pag nangitlog yan, ang gagawin lang ulit ng garapata, malalaglag lang siya ng kusa. Puk! Malalaglag siya kung saan. Then, hahanapin niya yung aso, gagapang siya doon, tapos magfi-feed ulit siya. Kapag napisa na yung itlog, let's say 1,000 eggs, nakatago dito, ang gagawin ng garapata, lahat ng 1,000 na yung babagsak yun dito, tapos hahanapin nila yung aso mo, magfi-feed dun sa aso mo, then ang bilis dumami yan. Pag mga weeks lang, in a matter of 3 weeks, mga old na yung mga yon,
magmi-mate na ulit yun, tapos pag nag-mate, mangingitlog ulit kung saan sila nangingitlog, then so on and so forth, ganun ang cycle niyan. Kaya ang hirap puksain ng garapata. Okay, kaya ang ginagawa namin, kapag ganito na biglang uminit ang panahon, gaya nito, mainit na, ano yan yung mga nagtatago dyan kung saan, mapipisa ang itlog, tapos mag-feed ulit sa aso, dadami yung garapata namin. So, ang ginagawa namin doon, nag-i-spray na kami. Halimbawa, bukas, since mainit ngayon, bukas ay mag-i-spray na kami ng Sevin sa paligid dito. Okay? Siyempre, pag nag-i-spray ka, dapat walang aso. Ang aso dapat nasa labas. Kaya perfect time yung pag nagpa-packwalk kami or may activity kami sa labas, ay doon kami nag-i-spray dito sa kennel. Sa ngayon, wala kaming outbreak ng garapata. May mga garapata pa ilan-ilan, pero ano lang yun, parang hindi lahat ng aso. Tapos hindi siya dumadami. Unlike before na sobrang dami naming garapata. Okay. So, ang final notes ko dyan ay pwede ka namang gumamit ng Bravecto, ng Simparica, ng NexGuard, pwede lahat yan. Actually, mabisa talaga yung napantanggal ng garapata. Pero kung on a budget ka, gaya namin, pag gumamit kami nun, nasa 35,000 every month ang gastos namin sa dami ng aso namin, hindi practical. So, nandun pa rin kami sa old system na na-discuss ko sa inyo. At yun ang pinaka-practical na paraan para mapuksa ang garapata or para makontrol ang garapata.